Good morning, Collegiate Daricans! Nandito na naman po ako, si Gandara SRU, para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legit Daricans. Grabe, happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Abot pa po ba ako? Anyway, namumula sa studio kahapon and meron pang proposal na naganap. Grabe, pati po si Pauline Luna kinilig at nag-update po sa kanyang social media accounts na kung saan kinilig nga rin po siya sa proposal. And then, marami naman po ang masaya na present si Mengay sa Eat Bulaga. So, isa rin kasi si Main sa pinaka-inaabangan po sa Eat Bulaga. So, kapag kawala siya, tahimik sa social media. Pag nandiyan si Main, ang ingay po ulit. So, para sa mga main fans na nakaka-relate sa akin, so shoutout guys. Anyway, para po pala sa ating ratings guys, so February 12, tayo po'y tumaas ang ratings. Nakalamang-lamang po tayo sa It's Showtime. Grabe nga po ang bakbakan ng dalawang original na Noontime show. And then sila Nevermind, in fairness, nakatungtong ng 3% ang kanilang ratings. So, February 12, 4.6 po ang ratings ng Eat Bulaga. Then, February 12, 3.9 ang Showtime. So, medyo malaki-laki namang natin, ano. And then, ang TP, ang Nevermind show nila Nevermind ay 3.2%. In fairness, sabi ko nga, tumutungtong sila ngayon sa 3%. Noong January kasi talagang lagapak po sila and flat 2%. Samantala, nitong February 13 naman, medyo matagal-tagal lumabas ang ratings. Ano kaya ang dahilan? Bakit parang bumabagal sa paglabas ng ratings? Anyway, 4.0 po tayo, not bad. And February 30 ng Showtime ay 4.1. So, 0.1 ang lamang-lamang ng Showtime. Kaya okay lamang po yan. Alam natin na talagang laban kung laban. Ganon. Samantala, ang Nevermind show, meron pong 2.8. Bagsak po ulit sila sa 2%. So, tayo man po'y nalamangan muli ng Eat Showtime. Nais ko pong i-congrats ang Eat Bulaga. Talagang lumalaban. Hindi nagpapatinag, nananatiling hari po ng tanghalian at ramdam natin na hirap po talaga ang katapatan nilang noontime shows na pabagsakin sila. So, maungusan man po nilang Eat Bulaga, ramdam natin na may pressure sa kanila paano nila ito mauungusan. At the same time, ay konti lang din naman at nababawi rin agad ng TVJ, di ba, yung pwesto po nila. So, napakagandang laban. Samantala, ito naman po pala, Collegiate Daricans, ang ipinagmamalaki ng tawag dito, ng mga tape fanatics na kung saan ay dumarami na raw ang kanilang viewers kasi kung makikita nyo po dito 23k watching ang tawag dito Kapuso stream. So, tinutulungan na rin po kasi ng GMA Network ang Tape Inc. or ang tahanang pinakamasaya para tumaas ang kanilang viewership. Pero, kita naman natin na talagang wala pong natutulong. Kasi mula noong nagsimula sila hanggang ngayon, around 2K lang talaga ang kanila pong viewers. Pero itong pinagmamalaki nilang 23k watching na yan, lilinawin lang po natin, ito po ay yung mga tao nag-aabang para po sa abot kamay na pangarap. Kaya hindi rin po ako nagtataka kung pati po sa television ganun din na mayroon pong mga nakaabang na mga abot kamay na pangarap viewers at naano sila na dadamay, nabubuhat ang kanilang ratings. 'Di ba? Pasok pa din po kasi yon, Collegiate Daricans. So, buti na lang malinaw pagkadating po sa online, nakikita natin ang katotohanan na the whole show ng tahanang pinakamasaya, wala pong nanonood sa kanila. Pagdating ng last part or oras na po ng abot kamay na pangarap, syempre para hindi po malate yung iba, nakaabang na. So, doon nagkakaroon ng viewers ang tahanang pinakamasaya. So, hindi malabong ganun din sa television. So, masasabi natin na ano ba yan? TV, viewers na lamang, peke pa. Samantala, patungkol naman po dito sa studio na mainit pong pinag-uusapan sa social media,
So, maganda kasi nasa 1,000 to 1,500 po yung taong maaari pong makapanood sa live. And mas malawak, collegiate Americans, yung mismong stage ng TVJ. So, maaari na po nilang gawin ulit yung mga Bulagaan Olympics, mga ganon po nilang segment. And namimiss ko po yung boom. Yung nagka-cut po ng wires, tapos pag mali yung wires na napili mo, may sasabog sa muka. So, kinakailangan din kasi doon, mas malawak po yung studio ninyo, yung space. So, I think kakayanin naman na nila, no? Kayo ba ng mga segment na namimiss ninyo, Collegiate Taricad? So, ma-share ko lang yung akin. And ang sabi nga po is mala Broadway daw po yung itsura niya. So, nakakamiss lamang din, yung ganitong setting ng Itbulaga. Anyway guys, sabi naman po dito, ayan, hi guys, update ko lang kayo. Based po sa usap-usap sa compound ng GMA. So may naabot po siyang chika mula po sa compound ng GMA na baka daw hanggang July na lang ang tahanang pinakamasaya. Umay! Grabe, di na papaabutin po ng Hindi na po ba paaabutin ng December? Or, mas maganda po niyan, wag na nilang paabutin ng anniversary ng Itbulaga or ng Tape Inc. Kahit po yung anniversary na lang ng Tape Inc. Wag na nilang paabutin. Baka magkalat pa po sila doon. Charis! Kasi 'di ba, sinasabi po nila sila daw po ang longest running noontime producer. Eddie, wow. Anyway, sabi pa nga po dito, Collegiate Americans, hanggang July na lang ang tahanang pinakamasaya at papalitan na ito ng It's Showtime, kung saan inilalatag na ang posibleng kontrata at malaki na ang utang ng tape sa GMA Network. Umay, gulay. So, malaki na. May pumatong pa ba ulit na utang? Mula ba nang umalis ang TVJ sa kanila, hindi nakakapagbayad ng upa, ganon? Or mga datihang utang ng Tape Inc. sa GMA Network sa kanilang slot. Anyway, kung totoo nga po ang chika na hindi na rin kaya ng GMA Network ang utang sa kanila ng tape, mukhang mag-goodbye na talaga ng tuluyan ng TV at hindi na aabot pa ng kanilang contract ending sa GMA Network. Kasi hanggang July na lang daw di ba? Hanggang December pa po yung kanilang contract dito, December 2024. Naku, baka naman po pwede July 1. GMA, July 1 yun natanggalin. Huwag nyo na paabutin po ng July 29, July 30 at baka makisali po ulit sa celebration ng 45 years ang mga yan. Sila Best Pills nga halos araw-araw mula nag-2024. Mula na mag-2024, puro 45 years na lamang po ang laman ng kanilang mga post. Na ang tahanang pinakamasaya daw ay 45 years na. So what more, pagdating po ng July, i-claim nila na sila ang may karapatan mag-celebrate po ng 45 years, di ba? Anyway, sabi po dito ni Miss Maricar Nuevo, tayo lang naman ang nag-a-assume na mayroong competition. But the truth is, Itbulaga and It's Showtime have mutual respect to each other. No need to prove something ang Itbulaga kasi marami na silang nakalaban through this year pero nandyan pa rin sila. Bahagi na ng Philippine culture ang Itbulaga. Kaya nga sila tumatagal kasi Itbulaga never competed sa kahit anong noontime. Kasi once you feel na you have to compete, mawawala na ang sense na makakagawa ng maganda at lagi na lang nakatingin sa kalaban at yan ang hindi ginagawa ng Itbulaga. Basta sila, walang competition, masaya lang what you see is what you get. Na tunay na idea ng isang masang Pilipino. Grabe, napakagandang mensahe, Miss Maricar. And I don't think meron pa ako may dudugtong kasi naipaliwanag niyo po ng maayos. Maybe kasi talaga nagkakatalo lang when it comes sa mga fans. So, gano'n naman po talaga. Even sa mga artista, ganun din okay yung dalawa, pero yung mga fans nagbabanggayan.
Anyway, let's have respect to both noontime show. Pera na lang kung masasagi na naman ang Itbulaga at ang TVJ sa isang issue na wala naman po silang kinalaman. Alam niyo na kapag may issue yung ibang noontime show, pilit dinadamay ang TVJ. Anyway, sabi naman dito na everything's legit, Itbulaga and It's Showtime lang ang palaging dinudumog ng TV at online viewers. Yung tahanang walang pundasyon, pugad na ng mga langaw at pinutakte na ang ratings. So ayun nga, mukhang wala na talaga itong tahanang pinakamasaya, no? Wala na nga po sa ratings, tapos eto pa, mukhang maliligwak at masisipa po ng GMA Network pagdating ng July. So what do you think, guys? Totoo kaya ang chismis? And papayag kaya ang Showtime na tanggapin ang contract na i-offer ng GMA kung sakasakali? Or kung hindi tanggapin ng Showtime ang contract, ipagpapatuloy pa rin ba ng GMA ang TP or hindi pa rin? Ano kaya mangyayari? Umayaw man o umoo ang Showtime, tuloy pa din ang pagsipa sa tahanang pinakamasaya. Kung umayaw man ang Showtime, TikTok lock na lang kaysa naman sa TP, gano'n. So sana, yun po ang paninindigan nila. Umayaw man ang Showtime, sipain pa rin nila ang TP or ang Tape Inc. So, yun lang po muna guys para po sa hapong ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.